Oh, kapag alam niya muna yung pera yun nakatalaga muna para sa Panginoon. And listen very carefully para maunawaan ito ng body of Christ. Tayo po ay nakikinig sa apostolic message, sa apostolic teaching. Of course, pag tayo ay nakakapakinig ng mga aral ng evangelical, again, sa apostolic message yan. And even the full gospel and Pentecostal message is sometimes is against the apostolic teaching. Siguro para lubusan nilang maunawaan kasi maraming hindi nakaka-attend pag Friday, pakitain mo nga yung Gawa 2:42. Kaya dapat uma-attend tayo kada Friday. Kahit late tayo, kahit 30 minutes ka lang maka-attend. Napakahalaga kada Friday para lubos nating nauunawaan kung saan tayo patungo. Sabi nga na Ephesians 4:16, 4:11 hanggang 16, para hindi tayo kagaya ng bata na sinisiklot-siklot ng alon, na kung ano na lamang ditulong ating marinig, iniyayakap na lamang natin. Pero wala namang katotohanan. Gawa 2:42. Tingnan po natin. Para lubos nating maintindihan. Yan. Ang sabing ganoon, sa aklat ng Gawa 2:42, ayan na, malapit na. Isa! Ayan na, isa pa lang ha. Tatlo sa ating bibilangin ko eh. Isa pa lang. They devoted themselves to the, pakibasa nyo, apostles' teaching. Sila ay nanatili sa aral ng mga apostoles. Hindi sila nanatili sa aral ng mga relihiyon. Hindi sila nanatili sa aral at mga doktrina, kultura at paniniwala ng kung sino-sino. Sila ay nanatili sa aral at turo ng mga apostoles. Kaya mga minamahal, bigyan ko lang kayo ng church history. Church history. Ito yung mga tinuturo natin kada Friday na ito ay binabayaran sa Bible School, no? Pero sa kada Friday, walang bayad, no? Year 1500, pakisabi year 1500. Si Martin Luther na isang pari ay na-born again. Pari na-born again, year 1500. Pari yun ha. Kasabay niya si Savonarola, no? At silang dalawa ay na-born again year 1500 sa kanilang pagiging born again. Lalong-lalo na si Martin Luther ay ikinalat niya ang born again experience. Sa kabila ng mga threat sa kanya, si Martin Luther ay hindi natakot na ikinalat ang pagiging born again. May tao pa ho ba rito? At